At kayo pinakatutok sa programang Kwento Mo Ang Bida, ito po ang Gigo Live. Siyempre sa mga viewers worldwide, shoutout nga pala kay Yunus Lim. Ganun din sa La Visual Corp, Miss Lalaine. Shoutout po sa inyo dyan. Thank you for watching at siyempre for the love and support mga kaabante. So sa first half natin, makakasama muna natin si Sir Nero Marcelo, ang ating Awards Committee Chairman, at the same time Business Advocate. Marami na po siyang natulungan, no, ng mga small, medium enterprises po at syempre mga huwarang Pilipino na mabigyan po ng pagpupugay po worldwide po yan sa loob at labas ng bansa. Sir Nero, welcome po live finally po sa Gigo Live. Maraming salamat, Sir Gigo. Maraming salamat sa Abante sa pag-guest muli sa akin. Yes po. Last time na nagkausap tayo ng live dun pa sa ibang studio namin, yung medyo late night show pa ano natin. Ayun, ang ganda ng setup, ang ganda ng Ayun. ganda ng feel dito sa bago niyong studio. Thank you, Sir Nero. So, Sir Nero, ito, no, talagang, syempre, alam ng mga kababayan natin, marami na kayong natulungan na syempre, you're recognizing, no, mga kababayan natin, mga nagpupursige, basta qualified, lahat yan, talagang na-recognize ninyo. So, sa madaling sabi, marami na kayong na-uplift na mga kababayan natin sa loob at labas ng bansa. So, paano po ba nagsimula ang career ninyo, Sir Nero? Isa lamang po kong hamak na composer ng kanta sa Taytay Rizal. And then I'm a big fan of this industry. Ito mga ginagawa natin, late night shows, mga comedy shows. Podcast, parang gano'n. Wala pang podcast no. 2010. Mga broadcast online radio. Yan. So, sabi ko, parang nag-guest ako, parang naging kaibigan ako si Stanley Chi from the other network. Naging guest ako sa show niya online. Sabi ko, bakit di ko dalihin sa Rizal Province, sa Taytay? So, nag-start kami, pinangalanan namin itong serbisyo. And then doon nagkaroon kami ng online radio show na DNA show. Doon sa DNA show, we started inviting singers, mga performers, then ini-interview namin. Yung mga walang platform, kumbaga yung mga hirap sila ma-penetrate yung tinatawag nating talagang malalaking media, parang gano'n. That is 2011. So, we are streaming through Ustream if naabutan nyo. Wala pang YouTube noon, wala pang StreamYard. Wala pang live. Kumbaga sa Facebook. So, mano-mano pag-share ng link sa Messenger. Tapos manual din silang papasok yung mga manonood, tama ba? Kailangan mag-sign in sila sa Ustream. And then may nag-sponsor kasi boses lang kami. May nag-sponsor, binalang kami ng webcam, and then doon ako naging techie, and then nauso na yung nakabili akong camera. So nagsushoot kami ng mga businesses around the vicinity. Sabi ko, ipopromote ko kayo sa page namin kasi dumadami yung followers ko. Correct, tama. Wala pang vlogging nun. So kung kasama ako siguro sa mga OG na vlogger kasi kasabayan ko Moy Palago sa mga pag-video. Nag-dub smash sila, ikaw may sarili kang atake, gano'n. Ganun yung namin era. So kami yung mga nagsimula ng mga food vlog. Review yun. Review. Actually, hindi kami nagre-review Kasi pag pinupuntahan namin, promotion agad. Correct. Kasi pag nire-review mo, parang minsan down. Paano kung di pala? Ganun. Pinagbutihan naman nila yung pagluluto. Tama naman. And then yun, mas sumikat kami the pandemic. And then yun, sabi ko nga, sa business pala ako mapupunta. And then, until na-meet ko si La Visual, sabi niya, kasi na-award na yung serbisyo, pati yung company niya So, sabi niya, bakit di tayo mag-start ng award-giving body na magbibigay parangal sa mga yung totoong parangal. Yung hindi lang isang gabing bibigyan kang trophy, bibigyan kang magazine, bibigyan ka ng plaque. Correct. After that, tapos na. Siguro 2 to 3 days, di ka na sikat sa Facebook. Di ba? Oo, tama. Pero ang ginawa namin, meron tayong mga platform na ganito, nakipag-partner kami sa mga media, nakipag-partner kami sa mga prints and everything. And then, yun, sinishare namin yung story ng mga businesses through their platforms. Correct. Globally ang pinag-uusapan natin, Sir Nero, di ba? Talagang tulungan sa madaling sabi. So when it comes to exposure at kumbaga yung mga taong
nagisimula pa lang, ina-uplift sila because of the way na parang grabe yung suporta na nakukuha doon sa inyong naisip na formation with a partner La Visual. Yeah. Oo, kasi talagang sabi ko nga at lagi namin pinagmamalaki sa award-giving body namin, lalo na yung pioneer naming Philippine Finest Business Awards, ay hindi kami yung bida, kundi yung mga award. Correct, tama. So, yun, very successful naman, and sa darating na September 30, that will be our 4th year na. Ayun. So, I'm very excited for Ang sarap sa feeling nun na kumbaga you're doing the right thing. Kasi mag 1 year pa lang to, Sir Nero, medyo mahirap na. Marami ka na pinagdaanan nito, di ba? Then mag-second year, yung sabihin, na-conquer nyo ulit, tapos magta-third, magpo-fourth. Can you cite us an example, Sir Nero, ng mga challenges sa pag-build ng legitimate na award-giving body and at the same time recognition sa mga tao? Ano po yung pinaka-biggest challenge nyo na obviously nalampasan nyo? Speaking of being legit muna, siguro yun, talagang sinolve na namin agad yun. Sabi ko, yun yung inuna nyo, Sir Nero. Kapag magsisimula tayo ng ganito, dapat kompleto yung dokumento, dapat rehistrado tayo, kompleto yun. So, and then sabi ko nga, sabi naman niya, we should invite the media. Hindi lang tayo about the business. Media and the business should be partners. Katulad ko, tsaka sa kanya, kami, kumbaga parang media na rin kami. Siya, marketing, kumbaga nag-jive talaga kami. And siguro yung challenges ay trusting people na pumapasok sa amin. Kasi sa circle, minsan kasi may mapasok dyan, titignan lang yung ginagawa, then or manggugulo. May mga ganun din masabi. May mga ganun. May mga ganun na factor. But at the end of the day, talagang kami yung nagdi-decide we should be careful sa mga nakakasama namin sa pagbuo nito dahil hindi biro yung 4th year. And kami pa rin, buo pa rin, intact solid pa rin. Walang, kumbaga, hindi na wala yung core group sa madaling sabi. Sa program naman, may mga may mga mahihirap. Oo, lalo na pag mga nadidelay yung mga damit namin. So, but we make sure na everything is good, very smooth. Nag-start kami sabi namin, start kami 7, malilate kami hanggang 7:30 lang. Pero maaga nakaka-uwi awardees at masaya. Tama. Kumbaga parang sa madaling sabi, maliban doon sa gusto nyo magawa yung program proper, inisip nyo rin yung kapakanan ng mga awardees natin na kumbaga wag naman sila madihado dahil they also giving time, di ba? Para sa inyo. Tsaka yung pagbuo ng program, napakaganda nun para sa pinagtutulungan talaga namin. Kasi talagang gusto ng mga award, hindi lang sila, kasi sa mga napapansin ko, paano natin mapapastay yung mga awardee kahit tapos na makakuha ng trophy nila. Napakahirap nun. But very happy naman ako. Most of the awardees talagang stay all throughout. They stay and then nag-socialize sila. Malalaman mo yun because pag medyo kalagitnaan na ng program, madami pa rin tao sa bawat lamesa. Di ba? Parang ganon. Yeah. Hindi natin sila pinapausok. Usok kayo sa harapan para maganda yung camera. Natural na ganun talaga. Correct. Oo, di ba? So talagang siguro dahil na rin sa mga naranasan namin, may mga nagtuturo sa amin, may mga mentors din kami, and sa mga previous events din namin, nakukuha namin yung parang signature ng mga event, paano papatakbo yan. Correct. Smoothly, di ba? Yun ang maganda dyan. At syempre, ang kagandahan pa nito, when you say mag-organize kayo ng event, top tier, yung mga kinukuha nyo singer, like sila Miss Lay Maniego, yung mga talagang world class na talaga na naririnig natin na nagko-compete, di ba? Yung mga ganun pa, di ba? Di ba nasa Netherlands? Ang sarap sa feeling na yun din yung kumbaga napapanood mo lang, napapakinggan mo live. Sa lupang hinirang doon, di ba? Yun ang nabangan ko yun sa Facebook. sa top tier talaga, di ba? So, paano nyo na nagagamit? Ako nag-direct ng isa niyang concert, yung concert ni Lay. Wow, Hi, Lay. di ba? Shout out kay Ma'am Lay Maniego. Shout out. Then, ayun nga, sir, paano naman natin na maintain yung quality, no? Ng, let's say, sa mga event natin na, kumbaga, every year, mas lalamangan niya, or let's say na parang lagi may improvement doon sa previous. Siguro, dinadagdagan pa namin yung effort. Kasi actually, siguro sa loob ng 2 years,
nakakatatlong meeting, 5 meeting kami. Wow, Oo. Nung 2 years pa lang kami. Pero nung 3 years, 4 years, parang 2 meetings na lang, Okay 1 na. meeting na tapos na. Dinadagdagan na namin effort, nagme-meeting na lang kami through phone. Sa mga guesting, papa-approve kami ng mga ideas namin. Sa mga guesting, I mean, sino yung mga guest namin, dagdag ba tayo LED, Oo nga naman, billboards. yes, Kasi lumabas na nga tayo sa NAIA. So, talagang kung ano yung mapapaganda, ano yung maidadagdag, mas talagang ine-effortan ng bawat isa sa amin. Yun ang maganda dyan, Sir Nero. No? Ito naman, ang gusto kong malaman dyan sa ginagawa po ninyo is yung mga, can you cite us on a story, no? Kahit without mentioning names na lang para walang bias, no? Ng isang individual na naparangalan ninyo, then nagbago talaga yung buhay niya. Kumbaga, ina-update ka niya. Sir Nero, simula po nung na-recognize nyo ko, ito na po yung nangyari sa akin, ganito, ang layo na po. Kasi nung di pa tayo magkakilala. May ganun bang experience na na-share sa inyo, sir? Actually, some of them talagang yung isa, yung nagsimula ng 2 branches lang. Okay. Ngayon, tatawagan kami, pwede namin kayong kunin kasi mag-shoot, mag-o-opening kami sa Batangas. Wow, Tapos nakita ko na naman, may isa na naman sa Marikina. So, yun yung kahit di nila sabihin thank you. Alam yung niya parang hindi nila kami nalilimutan. Correct. Tama. So, sa pagkakataon yun, yung pag nakikita mo sila online, yung iba, mga awardee namin, partners na sa business, mga nasinimula na silang mga bagong kumpanya, nakikita mo na success yung event. Correct. Na hindi lang hindi lang sila nabigyan ng parangal, ng awards, pero kundi umusbong pa yung yung itinanim nila. Tama. Oo, 'di ba? So very good sa amin. Correct. Oo. Ang maganda kasi dyan, Sir Nero, kasi nalalaman nyo, natitrace ninyo, yung mga taong deserving talaga doon sa title nila. Yung parang hindi lang random na, sige, ito, baka mabait, bigyan natin. Parang dating dito, sinala nyo, tinignan nyo mabuti, para i-represent talaga nila kung ano yung binibigay ninyo. Talagang grabing screening committee ba ang meron kayo dito, Sir Nero? Opo, very talaga precise, efficient. Yan. Ano pa mga words ang dapat i-describe sa La Visual Corporation. Napakagaling nila sa pagsala ng mga awardees. And madami talaga nagdo-nominate at talagang nare-research nila yun ng mabuti. And I am very proud of them. Dahil kung hindi dahil sa kanya, wala tong event na to at wala tong magagandang nangyayari sa business. Kahit pa paano, nakakatulong kami maiangat yung moral ng mga negosyante. Yes po. Speak of pag-angat ng moral ng mga negosyante, mga huwarang Pilipino, ano pa po yung parang pinaka-noble sa nagawa nyo sa iyong karera so far na parang pinapasalamat nyo at nagawa nyo yan? Siguro sa hindi alam pa ng nakakarami, baka sabihin nila kumikita kami sa event. Actually, wala. Oo, correct. Dahil may mga kanya-kanya kaming negosyo. Tama. Si La Visual, mayroong marketing advertising. Kami, content creator. Sabi ko nga kanina, kami na mga nagsisimulang mga influencer, content creation, sa amin yun. But sa amin, as a serbisyo, kami gumagawa ngayon ng content sa clients namin. So may mga hawak akong Facebook page. So tumutulong ka pa din sa madaling sabi. Kumbaga yung mga clients ninyo, hindi nyo pa rin sila bibitawan, kundi lalo nyo pa silang ide-develop, di ba? Para makalaban sila sa social media. Opo. Bukod doon, dahil sa ganda ng mga, sabi ko nga, hindi namin pinagkakitaan yung event. Para po talaga sa inyo. No joke. Yung aming mga sponsors na nag-i-sponsor sa event ay itinutulong namin sa Tahanang Balik-alay. Yun po yung pinaka namin ginagawa. Pinaka-source, sa madaling sabi, kumbaga parang dun lahat ng inyong lahat ng mga blessing na dumadating. Yung Tahanang Balik-alay, isa po siyang parang home for the aged sa Taytay Rizal, kung nasaan po ako. Yung mga matatanda doon iniiwan, yung mga walang nag-aalaga. So,
yun po yung naitutulong namin sa kanila. Ayun, di ba? Siyempre sa mga viewers sa worldwide, inspiring po ang kwentong pagtulong po ni Sir Nero Marcelo. Pero maya-maya lang po makakausap ulit natin siya para sa pagbibigay po ng advice sa ating mga kababayan. Pero sa pagbabalik natin, makakasama naman natin si Sir Rogelio. No? Talagang pangmalakasan to ang ating special episode with Sir Rogelio Constantino Medina. Sa pagbabalik po yan ng Jigo Live. At tayo po nagbabalik sa programa ang Kwento Mo Ang Bida, Jigo Live. Shoutout sa ating big boss, si Ma'am Jean Lacourt. Nanonood sa atin ngayon, no? Ma'am Jean Lacourt, shoutout po sa inyo. We love you so much, ma'am. And have a good night po. Ayun. At syempre, si Ma'am Lay Maniego nanonood din. Ma'am Lay Maniego from The Hague, Netherlands. Sana marinig ulit namin ang yung Asia's Queen of Fire voice. Ha? Sana pagka nauwi ka ulit dito sa Pinas. So, then si Sir Gladys, shoutout. Ayan, shoutout din kay Romel Livid. Then kay Noisky Ortega, pa-shoutout din sa iyo. Ayan, syempre from one inspiring story to another inspiring story, mga kaabante. Makakasama naman natin ngayon at sabay-sabay natin kilalanin ang veteran international journalist na Sir Rogelio Medina. Sir Rogelio, welcome po sa Jigo Live for the third time around, sir. Third time. Maraming salamat ulit sa pag-guest sa akin. Yes po, sir. Kami hindi magsasawa na kumbaga i-share ang inyong inspiring story, most especially po sa mga kabataan natin, no, na nangangarap na maging katulad din ninyo to conquer international scene or globally, di ba? Yung po ang magandang kwento dyan. So, Sir Rogelio, quick recap ulit, no? Alam ko ilang beses natin na pag-usapan to. I mean, paano ulit nag-start ang iyong inspiring career, no? Paano kayo naging international journalist? Ano po bang pinagmulan ninyo? Paano kayo napunta doon? Ano po yung mga breaks na di nyo malilimutan that nabigyan kayo ng hit, sa madaling sabi? Ay, nagsimula ako sa Evening Post kay Rima Polotan Tobera. Okay. 1984. Mm-hmm. And then, sumunod na yung mga Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, Manila Bulletin. Hanggang sa makarating ako ng Paris Economic Review sa Hong Kong. Na-interview ko yung Asia's first astronaut. Wow. Si Dr. Mamoru Mori. Paano po nagawa yun na Sir Rogelio? Siyempre, Asia's first astronaut, kapag ganito yung tinatawag na item, di ba? Mag-uunahan yan. So, paano ka nagkaroon ng, sobrang naka-side view ata kay Sir. Medyo konti lang. Ayan, nakakita tayo. Oo, yun. So, paano po nangyari yun na nakakuha kayo ng slot or paano kayo nakapasok doon sa pag-i-interview? Dahil siyempre, unahan yan, di ba? Paano po yun, Sir Rogelio, during that time? Inassign sa akin nung editor ng Paris Economic Review sa Hong Kong. So nagsubmit lang ako ng muna nagsubmit ng pitch. Pitch muna isasuggest mo na yung story. Pag na-approvean yun sinuportahan ako ng all throughout ng Paris Economic Review sa Hong Kong. Okay. So yun, in-arrange namin yung interview sa Tsukuba City sa Japan. Wow, oo. So, ibig sabihin, lahat to, airfare, lahat, ang dinala mo lang talaga dito ay yung lakas ng loob at ballpen. Lakas ng loob. Ayan. Saka siguro, a little of Nihongo. Ayan, oo. Kasi hindi mahirap din, no? Correct. So, nung nandun na kayo, Sir Rogelio, paano po yung experience? Siyempre, hindi basta-basta yung interviewin nyo. At saka yung balitang isusulat nyo dito, maraming nag-aabang. So, paano po yung experience doon? Pamparas Economic Review, napunta ako since nasa Japan ako, napasok ako sa Japan Times. Sa equivalent siya ng New York Times. Okay. Hanggang sa naging columnista ako sa weekly, Japan Times Weekly, naging columnist ako doon. So, ganun din, mga binigay sa akin puro people section. So, wow. interview ko mga Japanese na may in relation sa Pilipinas. Correct. And then, pati sa golf, even sa golf news. Wow, di ba? Sa Dubai. Ang galing, oo. So, balik tayo doon sa astronaut, sir. Nung nangyari, first Asian astronaut, nung in-interview niyo siya, how was the experience? Paano niyo ito na-execute? At paano niyo ito nasulat? Ano ang reaksyon ng mga tao doon sa article? Hindi nasa na mahusay sa mag-English. Kasi nga sabi niyo nga nag-prepare kayo ng a little bit of Nihongo para kung sakaling mapalaban kayo. Kasi sa NASA actually in coordination with the NASA. NASA yun sa Japan pero sa US NASA. Yeah, oo. So he was trained, PhD siya PhD sa
sa chemistry. Okay. So, he was based in Australia. So, luckily, na-interview ko siya sa Tsukuba. Tinuro niya ako doon. Saka na-experience ko paano mag-astronaut. Yung Wow, pinasuot kayo ng suit or saka mismong hindi yung gravity lang? paano lumulutang doon sa ere. Wow, oo. Para ma-experience ko. So, meron silang Kuba science-based. And tuloy-tuloy na. Saka, ang astronaut, there's no limit sa age as long as kaya mo. As long as kaya ng katawan, ng mental. Meron din oldest matanda na nag-astronaut pa. Oo. So during the time nung na-experience yun, sir, syempre yung na-experience, hindi naman ma-experience ng lahat ng tao yan, di ba? Na you've been there, you talk to an astronaut, you experience paano yung feeling sa space, something like that. So, hindi ba kayo na-inspire na hindi ko kaya subukan mag-astronaut din? Na-inspire ako, especially nung na-mention ng Philippines. Okay, oo. Sinabi ni Ma'am Pinatubo, yung effect nito sa buong mundo. Wow, ano daw po ang sabi? Yung how it created pollution, di ba yung eruption? 1991, Mount Pinatubo. Sumabog, ano daw nangyari? Ang effect nito sa climate change natin. Sinabi na sa akin. Oh, okay. So may impact pala talaga to globally, no? Ayun pala yun. Hindi alam na nakakarami. Then, tinitignan nila yung mapa ng Pilipinas. Habang nando ka sa area, makikita mo yung tinig nila yung Pilipinas talaga. Na-recognize talaga yung So, yung grabe yung pollution na nagawa ng Ma'am Pinatubo. Ayun pala, no? Pero it's good to know, no? Na kumbaga at least aware tayo sa ganong mga nangyari, di ba? Oo. So, after that, sir, ano pa po yung mga breakthrough na nangyari sa career ninyo na up to now talagang grabe? Sa Amerika, nakapagsulat ako sa dating Pilipinas Magazine, ngayon Positively Filipino Magazine. Okay. And then hanggang sa napunta ako sa Asian Journal Publications, which is published also in San Diego, Northern California, LA, pinaplug ko na New York and New Jersey and Las Vegas. and LA. Grabe, no? Every week yung column ko doon. So, paano yun? I mean, during that time, siyempre wala pa naman tayo mga remote na pagkatapos talaga pupunta ka doon to be a columnist, tama ba? Columnist. O, pagpunta nyo doon, ano yun, di ba kayo na homesick na sa Pilipinas, pwede ko naman to gawin, pero nandito ako. Yeah, ano? Pag nandun ako sa Amerika, siyempre, automatically napipicture ko yung... napipicture ko yung Pilipinas, kaya lang mas more on the American side. Yeah, oo. Lalo na accredited, credentialed member kasi ako ng Foreign Press Center. Wow, okay. I covered yung lagi ako pinapadala ng Celestides White House. In-invite ako sa presscon, kailan via Zoom. And then, pati pinag-usapan ngayon FIFA World Cup. Kasali din kayo? I will covering it sa, I think July yun eh. Wow, di ba? Oo. It's a big thing sa US eh. So, FIFA World Cup. sa madaling sabi, sir, hindi kayo nawawala sa international scene. Yun, kumbaga, you already had the name. Pero kung mas gusto ko talaga yung may nag-alala sa akin Philippines siyempre yung kung gusto mo mag home base dito. Yes, parang ganon. Kasi I love the Philippines. There's no place like home. Tama. So kahit sabihin natin nakapunta na kayo sa iba't ibang bahagi ng mundo, iba pa rin talaga pag dito ka nag-succeed. Yun bang ibig niyo sabihin? Yun ang nun. Goal. Saka, you must learn how to to look back. Ayun, tama. Oo. Living sa pinanggalingan. Kasi in your case, Sir Rogelio, pwedeng mag-stay na kayo all throughout, di ba? Parang nating, okay na ako sa Amerika eh. Pero ikaw talaga, meron ka talagang attitude of gratitude to look back. Kaya nandito pa rin kayo. At the same time, nakakapagturo ako dito. I also teach. Tama. So nakakapag-teach malapit sa puso ninyo ang bansa, di ba? So win-win situation. Kasi na-conquer nyo naman yung mga pinapangarap nyo dati, nagawa nyo lahat, di ba? To give inspiration sa mga budding journalists. Correct, tama. Saka ngayon, sa abroad kasi, they give chance to everyone. Meron silang writer's guideline. Paano ibig sabihin Whether nito, sir? sikat ka o at least pantay. Writer's guideline, they will give you the guideline para at least babasahin mo yung newspaper. Para pag nasunod mo yun, whether sikat ka o hindi, makakapasok baguhan, ka. pwede. Yes. Wow. Just like what happened to me. Wala na ako pero yung sinunod ko lang yung writer's guideline. School by
siguro kasama na yung gut feel. Ano? Tama naman. Pilipino, Correct. kasi meron nga kwento sa akin ng isang nagtrabaho sa Philippine Embassy natin sa Tokyo. It took her 5 years to enter Japan Times. Ako lang daw, luckily, it only took me less than a year. Grabe, no? 5 years yung iba, tapos ikaw less than a Sinabi na year. talaga. Oo. Kasi hindi ka pa taga-Japan talaga, Hindi di ba? pa Yun ang tayo. maganda doon, no? So happen lang na I was, kung saksama yung luck na rin. Tama. Tsaka faith siguro, sir. Talagang grabe ang yung faith para kumbaga mapunta kayo sa mga gusto nyong mapuntahan, di ba? Oo. Saka, ang dami ko rin na pagdaan ng failures. Pero dapat di kasi suko talaga. It's a blessing in disguise para malaman mo yung ano. So, yung sabihin, sir, yung mga failure na napagdaanan nyo, nililook nyo sa as positive na it will lead you to Yes, something better. as positive. Can you cite an example, Sir Rogelio, ng isang failure na akala nyo hanggang doon na lang kayo, but luckily, dinivert na kayo sa isang bagay na sobrang natuwa naman kayo? I do not want to mention kasi... Without mentioning names, yeah. That is yun nangyari lang. Yun nangyari, yeah. At that time, hindi man lang, kasi sa Pilar, hindi man lang binasa, pero nilagay sa basura. So parang natin Sakit nun. gumawa ka. Gumawa Tapos ko. hindi siya na-publish, then all of a sudden, Kinuha ko sa basurahan and then sinamit ko sa Gulf News. sa iba. Oo, sa iba. Ang editor ng British. So, naging cover story. Ng British. Sa Gulf News Grabe, newspaper. oo. And then, since then, hindi pala ako dapat mawala ng pag-asa. Correct. Kasi kung maaaring sa lugar na to hindi ka qualified or you're not appreciated, maaaring sa ibang lugar talaga may mga tao maka-appreciate sa'yo. So, wag tayo susuko kahit sabihin natin na nakaranas tayo ng sobrang sakit na rejection, failure. Gaya na paulit-ulit ko sinasabi dito sometimes rejection is another way of putting you to a redirection, di ba? Sa ibang bagay naman. Oo. And then also, malaking pasalamat ko kay Ma'am Lane kasi sila mahusay yung for discovering. Yun, no? Correct. And then, ang dami ng bago simula nung na-recognize Na-discover ka, sa kasama yes. Okay, Mayor Marcelo, sa kay Ma'am Lane, na-discover yung and ang bilis ng panahon. Correct. And padami ng padami every single year na nakakaalam nung pinagdaanan ninyo, yung mga struggles nyo na nalampasan at syempre yung pagiging world-class talent sa madaling sabi because pagiging world-class talent hindi nangyayari sa lahat. Yes. So maganda sa inyo, Sir Rogelio, is you have the heart to share kung paano nyo nagawa ito. You're humble enough to let us know yung mga hindi dapat gawin, mga dapat maiwasan at talaga tingalain namin ang yung pinagdaanan para balang araw makakuha din kami ng pagkakataon, no? To be globally recognized, sa madaling sabi. So is there any future plans? Ano pa yung mga gusto nyong ma-achieve pa sa buhay ninyo, Sir Rogelio? Siyempre, continuous teaching. Okay. Okay, kung may time ka, sa pagsusula, aside from writing, Okay. I'm doing a novel kasi, right? Quietly to the help of Danton Remoto. Okay. Yun, So what would be the purpose of the novel? I mean, gagawin bang libro? Gagawin movie? Anong naisip nyo? Kasi that time, gusto ko talagang gumawa ng kasi my uncle was Jim Fernandez. Okay. He trained me sa comics pero hindi ko inano. Hindi mo linya. Okay. Pero he passed away na. Yeah. He's known for Zuma, di ba? Yung Jim Fernandez. Yes, Zuma. And then why don't I try magsulat ng sa comics, but mas gusto ko talagang Novel. novel. Kasi kahit nung college ako may ginagawa ko script ni stage sa high school namin. Oo. So gusto niyo balang araw mag-screenplay din itong novel na to? Yes. Sige, bago tayo mag-commercial. And then I was trained by Ricky Lee. Yun, di ba? Ricky Lee, father ng aking kaibigan, si Kirby. Shout out, Kirby. Kami early batch na train ni Mr. First Ricky. batch. Ayun, doon din yan sa area namin sa Saverville. Okay. Oo. So, ayan, sa mga... Ricky Lee, the legendary writer natin. Oo, yun, di ba? Gulat sila kasi. Kilala na kami. Actually,
Kung may dahilan na maybe God has a way, kasi dapat magiging scriptwriter ako sa ABS-CBN that time. One of the scriptwriters. Kaso, nakaano na ako sa Lasal, scholarship kasi yun. So mahirap baliin. I had to finish my master's. Yeah. Okay. So Sorelio, bago tayo mag-break, no? Since, kumbaga, ayaw ko naman i-spoil din yung novel, Okay. no? If given a chance na maging screenplay to, sino yung naiisip mong magbida dito? Yun na lang, para magka-idea lang kami kung anong klaseng novel kaya ito. Base dun sa characters na naisip mo. It's war. Yeah. Get to Yeah. Sino sa local artist natin yung naisip mong parang pwedeng gumanap doon? Habang sinusulat mo, parang swak kay ganito Bagay sana si Vilma Santos o Hilda Coronel. No? Yan, okay. So talagang veteran actress. Oo. Then? Pero pwede rin si may sa support, Gina Alahar. Gina Alahar? Gina Alahar? Pwede rin si Gina. Oo, pwede, di ba? Oo, mga veteran actress kasi natin. isa story na of my grandparents returning a huge amount of money, risking and then giving back to the owner para siyempre yung sweldo ng mga tao. How my grandparents returned the use of money. Kasi nabobombahan, binomba na yung Pearl Harbor sumunod na Manila at that time. So time element pala to, talagang matindi pala to pag nabuo. Actually, marami na kasi papasalamat na ng De Gallegos family, yung Kilahat Evangelista, yung family nila. Yeah. Na for returning, malaking bagay sa mga De Gallegos family yon. That is yung mga taga Bicol, malaking bagay yon. Yun, di ba? Kaya nga, until na papasalamat nga sa akin, si Mr. De Gallegos. For that. Ayun, di ba? Talaga naman. So, syempre sa mga viewers worldwide, talagang bibitinin ko muna kayo sa pagbabalik natin. Kasama na ko natin si Sir Nero Marcelo. Kasama rin natin si Sir Rogelio Medina para po bigyan pa po kayo ng inspirasyon sa pagbabalik yan ng programang Kwento Mo ang Bida. Ito po ang Jigo Live. At kayo pinakatutok sa programang Kwento Mo ang Bida. We have 346 live viewers sa Facebook. Sa ibang mga platforms, marami pa yan. Talagang pangmalakasan ang ating episode for tonight. At syempre kasama pa rin natin Sir Nero Marcelo at syempre si Sir Rogelio Medina para bigyan tayo ng advice, no, sa mga viewers natin na gusto silang tularan someday. Siguro si Sir Nero muna, ito po yung camera, and give advice po sa mga viewers natin, mga kabataan natin na gusto pong tularan ng iyong success story. Ito tinuro to ng isa sa mga mentors ko, kaibigan, na nagbe-birthday bukas. Ay, sige, shout out. Yeah. Yan. So sabi ito ni Kyle Gacula. Happy birthday, Konsi. Sabi niya sa akin, ang tunay na puhunan na sa negosyo ay tiwala ng tao. Kung kapag maayos ang serbisyo at may malasakit sa customer, kusang babalik ang tagumpay. Correct. So, lagi niya nagme-message sa akin, kamusta ka na? Laging siguro sa mga start ng negosyo, magkaroon kayo ng mentor na mapagkakatiwalaan niyo, yung magaling, tsaka naniniwala sa inyo. Tama. Para nag-guide din kayo. And balang araw, kayo na yung mga nagtuturo-turo din. Yan. Correct. Kailangan natin talaga ng, kumbaga sa pastol, di ba? Gano'n, no? Kung ikaw sheep, di ba? Kailangan mo ng shepherd. Ayun. Oo. Tsaka shout out na rin sa nanonood ang nanay ko. Ayan. Ayun, yes. Nakahiga na siya ngayon. Naka-support, full support. Tsaka kay Claire, ang aming napakasipag na kasama sa bahay. Tsaka nandun si Corinne, tsaka kay John Mark. Ayun. No? Shoutout na rin natin common friend pala, si Sir Stanley Chi. Kasi Sir Stanley Chi naman, nakasama ko siya sa isang short film. Oo, kay under direct Jack Logan, no, sa kay King Panda. Oo, pare-pareho tayong kami ng idol, si Joey De Leon. Ayan, no. Shoutout Sir Stanley Chi at syempre Sir Rogelio, kayo naman, ito po yung camera, tingin kayo. Bigay kayo ng advice sa mga gusto ring maging international journalist o magkaroon ng mark globally kagaya po ninyo. Okay. Sa pagsusulat sa abroad, may pumunta kayo sa Google, hanapin niyo yung tungkol sa writer's guideline. Okay? Tingnan yung maraming mga publication tumatanggap ng mga freelance. Okay? Ang advice ko sa inyo, bakit hindi niyo subukan magsulat sa science? Kasi in demand ngayon sa ibang bansa. Science articles, may mga writer's guideline doon.
Malaki opportunity. I think mga geographic, meron silang guidelines na inaano. Malaki ang chance nyo kung naniniwala kayo sa number one kasi make sure you have faith in God. Yun, yeah. Number one. And number two, passion nyo talaga. Make it a passion, a hobby. Siyempre, hindi man ganun kalaki ang kita ng pagiging journalist. Pero sa ibang bansa, like sa Hamburg, based on my experience, Hamburg, Germany, marami doon freelance. Mas gusto nila maging freelance kaysa maging full-time. Kasi doon, mas malaking kinikita ng mga freelance journalists sa Germany, lalo na sa Hamburg. Kasi Hamburg is a media capital doon. And try until you succeed. Okay? And then, meron ako isang guideline, lagi sinasabi, happiness is an elusive, transitory thing. If you set out to bring happiness to someone else, then it becomes elusive. But when you bring happiness to someone else, then it comes to you. Yun ang guidelines ko talaga. Talaga naman. Palakpakan natin, Sir Rogelio Medina, sa isang malalim, no, na advice sa mga viewers natin worldwide. At syempre, Sir Nero, the floor is yours again. Ito po yung camera. Batiin lahat ng gustong batiin, pasalamatan, and promote lahat ng dapat i-promote. Ayan, nomination is still open para po sa Philippine Finest Business Awards 2026. It will be our 4th year. So, pwede pa rin po kayo mag-nominate. Hanapin nyo lang po ang La Visual Corporation sa Google or ang Philippine Finest Business Awards sa Facebook. Yan, basta i-google nyo lang kami. Lalabas po lahat yan. So, very legit po. I-nominate kahit ang inyong sarili, ang inyong mga kaibigan na nagdenegosyo, ang mga celebrity na kakilala nyo. Yan. So, i-nominate nyo na po sila and then sasalain po namin yan. Sa September 30 na po ito. Layo pa, no? September 30 sa The Hexagon Events Place dito po sa Quezon City. So, abangan po ninyo yan. Abangan nyo po ang ilang mga nagigest din dito sa show para po nagigest po namin ilang mga businesses dito para po ma-share ang kanilang mga istorya. So, yun po, abang-abang po lagi sa mga announcement po namin dahil napakarami pong kayong matutunan and ma-inspire sa pag-nenegosyo. And maraming salamat, Sir Jigo, sa time sa amin ni Sir Rogelio. Anytime, Sir Nero. Siyempre, para po sa ikatutulong na nakarami, open na open po tayo dyan. Sir Rogelio, kayo naman po sa camera. Batiin lahat na gustong batiin at pasalamatan. The floor is yours, sir. Gusto kong pasalamatan sa una-una si Ma'am Lalaine ng La Visual Corporation. Family ko sa US sa pagkaintindi nila sa akin sa pagbibigay ng suporta. Sa tita ko dito sa retired teacher na nangangalaga habang nandito ko sa Pilipinas. At saka gusto ko batin si Camille, yung wife. Yeah. Actually, I'm a great fan of Camille. Thank you, sir. Pinapanood ko lagi. Marami kayong mapupulot talaga. Okay. Thank you. Pulot sa araw. Yeah. Thank you, sir. Yeah. At yung mga page, social media, sir, invite niyo po. You can email me kung meron kayong gustong itaano sa akin sa rogeliosimedina@yahoo.com or rogeliosimedina@gmail.com. And also, pwede ka bigay yung cellphone number ko na Globe kasi public phone ito talaga siya. 0927-382-4698. Naging public siya simula nung nag-work ako sa gobyerno. Ayun, so it's kumbaga pong may inquiry. Ayun, pwede nila kayo kontakin diretso. Ayun. Ayun ang ano ko noon. Contact. Ayun. Contact number ko. 0927-382-4698. Yung isa hindi ko kasi private na. Ayan, syempre public lang. Kumbaga para kung may mga inquiry sa inyo or with regard sa pagpapaturo sa publishing o kung ano man, talagang pwede direkta na kayong pati lang yung I can give you the mga publication ng mga with the guidelines, writer's guideline. Kailan mas on science articles. Ayun, no. At tapos nandun yung mga kung how many words, kasi may mga number po, saka kung magkano bibigyan nilang usually pag science articles, usually $1,000 ang
Ayun. Ang laki din, Di ba? Oo. Abangan natin yung mga kababayan natin na magpupush dyan na science tapos sa Hamburg, Germany. No? Yun ang mga pangmalakasan dyan. So, thank you so much again, Sir Nero and Sir Rogelio for giving us your time. Live kayo pumunta dito sa studio and I hope na makaya pa kayong matulungan, no? Na mga kababayan natin hindi lang po sa bansa kundi sa labas din ng bansa. Globally na po ang usapan natin sa usaping pagtulong ayun at pag-recognize. Thank you so much po sa lahat ng tumutok ngayong gabi. Ako po yung lingkod na nag-iisang tigasing tagapagtanong, your Universal TV host, Jigo Postolero, para sa programang Kwento Mo Ang Bida. Ito po ang Jigo Live. Thank you so much. Have a good night po. Ayun na.